title, sabihin natin lahat the three, kahit three, wala eh. Sabihin natin the three The three important role important of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. Sa madalit sabi, ang tatlong mahalagang gampanin ng banal na Espiritu Santo. By the way, gusto kong sabihin sa inyo na ang ministry of the Holy Spirit ay napakarami. Pero tatlong bagay ang nais kong impart o ituro sa inyo ngayong gabi ito kung gusto nyo. Ayaw nyo ba? Sa kamay ng gusto. Sumigaw. Sa ating pagkapatuloy, brothers and sisters, and may God add blessings to His Word. Yung sabi dito, the Holy Spirit, brothers and sisters, is central concept in Christianity, is the third person of the Trinity, alongside God the Father and God the Son. Sa madaling sabi, ang banal na Espiritu, brothers and sisters, ito po isang mahalagang konsepto sa Kristyanismo. No? Ang sabi rito, no? Isang mahalagang konsepto sa Kristyanismo ay ang ikatlong persona ng isang tatlo, kasama ng Diyos Ama at Diyos Anak. At sa ating gospel na binunghayan, brothers and sisters, Jesus promises that He will ask the Father, and the Father will give you, and the Father will give the disciples another advocate, the Holy Spirit, to be with them forever. This passage highlights, sabi rito, this passage highlights the Holy Spirit's role as a helper. Sabi niyo po yung salitang helper, counselor, or advocate. Essentially, the Holy Spirit provides guidance. Sabi niyo rin po yun, guidance, comfort, and support to believers. So ano gustong sabihin? Sabi rito, ipinangako ni Jesus na hilingin niya sa Ama, at ang Ama ay magbibigay sa mga alagad ng isa pang tagapagtanggol, ang banal na Espiritu, upang makasama nila magpakailanman. Tingnan mo ba? Makasama nila magpakailanman. Ipinapakita ng talatang ito na ating tinunghayan, brothers and sisters, ang mga tungkulin ng banal na Espiritu. Ay listening? Bilang tagatulong, tagapayo o tagapagtanggol. Sa madaling salita, brothers and sisters, nagbibigay ang banal na Espiritu ng gabay, kaaliwan at suporta sa mga mananampalataya. So ang tanong, brothers and sisters, what is the three important role of the Holy Spirit? Sabihin niyo po, ano? Ano nangyari sa iyo? Hindi sumasagot. Sabihin mo sa katabi mo, okay ka ba dyan? Okay ka dyan. Sabihin mo, answer din pag may time. Don't need time. Sabihin natin sabay-sabay, ano ang tatlong mahalagang gampanin ng banal na Espiritu? So, kung meron kayong ballpen, sana, nawa. Kung meron kayong notebook, sana, nawa. At siyempre, most especially Bible. So, huwag niyo po kakalimutan yun. Dapat, di ba? Dapat sa gawain, may Bible kayo, may notebook, may ballpen. Maganda po yung nakikinig kayo, pero mas maganda na nakikinig ka at susulat. Kasi pag nakikinig ka, makakalimutan mo eh. Pero pag sinulat mo, kahit nakalimutan mo, pwede mo balikan. Isa na lang closet mo. Sabi niyo po Amen! Ayan. So number one, brothers and sisters, one of the roles of the Holy Spirit is helper. Sabi natin, helper. Kaagapay. So hindi po ito yung helper na common sa atin, ha? Hindi po siya yung tagapala at taga-semento, tagahalo ng semento. Listening. Ibang helper po yun. Amen? Yung Holy Spirit, hindi po siya tagapala, tagahalo ng semento. Sabi rito, the Holy Spirit is often described as a divine helper, not just in the context of assisting in tasks, but as a companion, guide, and advocate who supports believers in their faith journey. Kaya napakahalaga po nito mapakinggan natin. The Greek word parakletos translated as helper. Ang banal na Espiritu ay madalas na inilalarawan bilang isang banal na kaagapay, hindi lamang bilang tagatulong sa mga gawain, kundi bilang kasama, gabay at tagapagtanggol na sumusuporta sa mga mananampalataya kapag pinanghinaan ka, no? Siya'y sumusuport sa iyo. Are you listening? Katulad sa inyo, mag-anniversary kayo, huwag kayong mag-alala.
Amen po ba? Tutulungan tayo ng Diyos. God will supply all our needs, siksik, liglig, at umaabang at walang sukat po. Pag hindi kayo kumalakpak, makakalaman ko kayo. Pag hindi kayo sumigaw, susigaw. Amen? Ang salitang Griego na parakletos ay isinasalin o isinalin bilang kaagapay. So yan po yung salitang parakletos, brothers and sisters, no? Ay salitang Griego na ang kahulugan niya ay kaagapay. Sabihin mo sa katabi, may kaagapay ka kapatid, kaibigan. Amen? Kaya nga dito sinasabi, dito na lang sa Tagalog, ngunit ang tagatulong, mag-aaliw, tagapagtanggol, John 14:26. Are you listening? Yan ang sinasabi rito. Tagapamagitan, tagapayo, tagapagpatibay, katuwang. Ang banal na Espiritu, sabi rito, na isip na isusugo ng Ama sa aking pangalan bilang aking kahalili. Are you listening? So, rin po tayo dito sa dali. Ano sabi ni Jesus? Kung di ako alis, hindi siya darating. Di ba, brothers and sisters, yung kanyang pag-alis ay hindi lang magkakalungkot lang sa mga alagad. Pero sa kabila nito, brothers and sisters, sabi nila, huwag kayo mag-alala. Do not worry, be happy. Sapagkat yung darating na kasunod ko, ang siyang magbibigay aliw sa inyo. It is the Holy Spirit that makes Jesus' presence visible. Are you listening? Amen po ba? Or should I say possible? Amen? So si Jesus ay wala po in real. Di ba? Si Jesus, sa madaling sabi, sa ating kalagitnaan, in human form wala. Pero siya po ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng ministeryo, sa pamamagitan ng gawain ng God the Holy Spirit. Are you listening? Amen po ba? So God the Holy Spirit, hindi natin siya nakikita, pero siya ay aktibo. Amen? Aktibo, gumagalaw, kumikilos sa mga mananampalataya. Amen po ba? Siya yung tumutulong sa atin. Sabi natin, helper. Let's go to the next number 2. Mga kapatid ko minamahal. Una, helper. Pangalawa, the important role of the Holy Spirit is counsel. Sabi natin, counsel. Sabi niyo po, tagapayo, hindi tagabuyo. Dapat ma-distinguish natin yan, ha? Iba yung tagapayo kaysa tagabuyo. Ay, hindi ba ganti sinabi sa'yo? Saan mo doon? Ugang pa ka? Amen, dinismiss ka. Ano ba ka? Harapin mo. Hawayin mo yan. Amen. Pero yung tagapayo, hindi gano'n. Are you listening? Ang Holy Spirit, maganda, di ba? Pag sumada ng Holy Spirit, ang ituturo niya sa atin, maganda. Amen. Pag may hindi pagkakasundo, sabi ko ba? Kakausin ka niya. Di ba? Hindi na pag-uusapan. Hindi na pinag-uusapan kung sino yung tama sa mali. Kung ikaw pinangungunan ng Banal na Espiritu Santo, amin po ba? Kahit na ikaw ang tama o mali, ikaw na mismo lalaki. Pasensya ka na sa nagawa ko. Gusto mo ng pink? Wala yung pink. Diba? Ganun, nakikipagbanding ka eh. So, counsel or counselor. Anong sabi rito, brothers and sisters? The Holy Spirit as counsel. Now, the Holy Spirit is believed to guide believers into all truth and teach them God's word, helping them understand and apply it to their lives. So ito po siya, yung ikalawang gawain, ikalawang mahalagang papel ng Banal na Espiritu, no? Ang Banal na Espiritu ay pinaniniwalaan gumagabay sa mga mananampalataya. Are you listening? Tungo sa buong katotohanan. Kaya sabi ng Bible, He will guide you into all the truths. Amen? Into all the truth. Sabi ng Panginoong Kristo, siya yung gagabay sa inyo. Amen po ba? Patungkol sa buong katotohanan. He will guide you into all the truth. Kaya hindi tayo mamamalin. Sa John 17:17, sinabi ng Panginoong Jesus, Ama, italaga mo sila sa iyong salita. Ang salita mo ay katotohanan. Nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Tinutulungan sila maunawaan ito at maisabuhay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So yun ang trabaho ng Holy Spirit. Amen po ba? Tinuturuan tayo paano tayo makapamumuhay ng tama at tinuturuan tayo, brothers and sisters, na yung Word of God na napapakinggan natin, hindi lang tayo puro takong at minsan parang tangi. Amen? Dapat hindi lang tayo puro amen, amen, kundi dapat yung bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan ay ating pong dahan-dahang isinasagawa at isinasabuhay.
Sabihin mo sa iyong katabi, okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Sige po, pumalakpak po yung mga tulong. 1, 2, 3, 4. Yay! Saya, saya. Amen. Tulog ka yung mga palakpak. Amen. And including that, sabi ng brothers and sisters, the Holy Spirit provides counsel and wisdom, helping believers navigate life's challenges and make wise decisions. Ito ay kagandahan din sa Banal na Espiritu Santo. Nang sabi nito, ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng payo at karunungan na tumutulong sa mga mananampalataya na harapin ang mga hamon sa buhay at makagawa ng matatalinong desisyon. Really, sige. Amen. Kaya sabi ng Bible sa iyo, magtuturo sa atin ang dapat natin gawin. Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo, Tandaan mo. matanda ka man o hindi pa matanda, Tanda ka sa ba? buhay natin talagang maraming hamon. Amen. Sa buhay natin marami tayong magdaraanan. Amen. Pero huwag kang mag-alala sapagkat meron tayong lakas na nanggagaling sa itaas. At siya yung magsasabi sa atin na kahit na kung sa ating pagkakataon na ayaw mo nang maglingkod, kasi lagi ka nag-aabono at minsan inaaway ka pa, are you listening? Siya yung tutulong sa iyo. Nakikinig po ba kayo? Amen. At kung minsan, halimbawa, naguguluhan ka na, gusto mo na mag-step down, ayaw mo na mag-coordinator, amin mo ba, siya yung magtuturo sa iyo. At ang sasabihin niya sa iyo, huwag mong gawin yan. Iniligay kita dyan, halimbawa, amin mo ba, inilagay ka ng Lord dyan, gampanan mo lang yan ang buong puso. Amen. Yung hindi natin kaya, bigay natin sa Diyos. Amen. Do what you can and give to God what you cannot do. Amen. At kapag yung mga bagay na hindi natin kaya, ibinigay natin sa Diyos, sa gagawa na pa. Dalawa na lang ang usap ko. Naging 3. Sabi niyo po, Amen. Amen. So, yun po, brothers and sisters, nakikinig ko ba kayo? And thirdly, lastly, mga kapatid, dinagdag natin. Letter A, advocate. Sabi niyo po, advocate. Advocate. Hindi po advocate. Hindi po advocate. No? Avocado. Parang kasi ka na, di ba? Baka mamaya nasa isip niyo, alam ko yun, masarap yan eh. Yung avocado, nilalagyan ng gatas yan eh. Kagelo. Tapos yan, wow! Kuha ni Sir Gina. Meron ba tayo yan? Favorite ko yun. At maganda po sa katawan niyo, yung advocate. Amen. So sabi natin advocate. Advocate. Sabi niyo po, tagapagtanggol. Tagapagtanggol. Hindi tagapagtanggal. Ang Holy Spirit, hindi siya nag-aalis. Amen. Amen po ba? So the Holy Spirit acts as an advocate, representing believers before God, interceding for them according to His will. So salamat sa Diyos, sa listening. Amen. Sabihin natin, salamat sa Diyos, Salamat sa may Diyos. tagapagtanggol ako. May tagapagtanggol ako. Now, brothers and sisters, kapag ka kasi when it comes to yung tawag dito, yung legal matters, are you listening? Pag pinag-usapan natin yung legal matters, ang unang lulutang dyan na salita ay yung salitang attorney. Pag pangungusap na legal, amen po ba, ang unang lilitaw dyan na salita ay yung attorney. Amen. At yan ang God the Holy Spirit, attorney natin siya. Amen. Siya yung nagtatanggol sa atin. Siya yung namamagitan sa atin sa Panginoong Jesus. Are you listening? Amen. Kasi sa buhay natin, namarating na, di ba? Na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Ay lihim ka, ay hindi ka karapat-dapat sa Diyos, makasalanan ka. Amen. Ay hindi ka karapat-dapat sa Diyos, ganito ka, ganyan ka. So dito ngayon papasok, brothers and sisters, ang gawain ng Banal na Espiritu. Tingnan mo ba? Ang Banal na Espiritu ay kumikilos bilang tagapagtanggol. Sabihin niyo po yun. Ang Banal na Espiritu Walang na ay Espiritu. kumikilos Kumikilos. bilang tagapagtanggol Bilang tagapagtanggol. na kumakatawan Makakatawan. sa mga Sa mga mananampalataya. pananampalataya. Yun sa harap ng Diyos. Amen. At namamagitan para sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Amen. So Romans 8:26 may sinasabi ang Bible, hindi natin alam kung ano yung dapat nating ipanalangin. We do not know what we ought to pray. There were times na hindi mo alam kung ano yung pananalangin mo. There were times na pinanghinaan ka. Brothers and sisters, there were times something like this, na naguguluhan ka o whatsoever, nakapaglamahal dyan po dumarating ang God the Holy Spirit. Amen. At sa buhay natin, brothers and sisters, sa daan natin, ang diablo ay aktibo kumikilos.
Amen? At ang isa sa trademark ng Diablo, ng demonyo, si Satanas ay accuser. Huhusgahan ka niya. Nakikinig mo ba kayo? Amen. Amen? Na tayo ay hindi karapat-dapat sa